Sa dami na may nag-inquire ng cake design na ito, finally may natuloy din. Magandang buhay mga kananay cakes! Meron nga pala ako ditong Rice Krispies na may tinunaw na marshmallow para magsilbing binder niya. At ito po yung ginamit ko para sa details ng ating cake. Para hindi mahalata yung uka-uka ng ating Rice Krispies, ay binabalutan ko lang po muna siya ng manipis na fondant. Tapos babalutan ko siya ulit ng pinaka-final cover niya na medyo makapal na fondant para hindi siya mahalata na may uka-uka. Actually, first time ko lang gamitin itong Rice Krispies under fondant para sa ating cake topper. At ang feedback ko dito ay maganda naman siyang gamitin kasi sumusunod talaga siya kung anong gusto mong i-form sa kanya. Magaan din siya lalo na kung sa soft icing mo siya gagamitin ay okay nga ito mga kananay cakes. And then syempre dahil Rice Krispies siya na hinaluan ng marshmallow ay hindi po siya matamis. Ang magpapatamis lang talaga sa kanya is yung pinaka-fondant na cover. Kaya pag gusto ni client na all edible yung topper niya is ganito yung gawin niyo mga kananay cakes, tipid din sa fondant. Meron din pala akong ginawang malaking clouds. Kung napansin niyo, sinukat ko siya doon sa fishbowl kasi doon ko po siya ipapatong para maging proportion naman yung laki niya. Gumawa rin pala ako dito ng hot air balloon. Medyo struggle ako dito sa part na to mga kananay cakes kasi ulan ng mga araw na gumagawa ako ng fondant details na to and then hindi pa air conditioned yung ating working area. Syempre alam niyo naman kapag humid kalaban talaga yan ng fondant. Flex ko lang pala yung gamit ko ditong fondant, walang iba kundi ang Repeat fondant na recipe ni Lodi Cakes. So yun, dahil nga nagluluha yung ating fondant dahil humid, maulan, ang atake ko sa kanya ay dinadamihan ko po ng lagay ng cornstarch para mahawakan ko po siya. Opo, ganun kaganda si Repeat. Kahit madamihan mo lagay ng cornstarch ay hindi po siya nag-elephant skin. Opo. Tapos, kiss-kiss fondant nga pala yung method ko dito sa pagpapakinis kasi mga kananay cakes, kapag yung scraper yung gamitin ko is hindi ko talaga siya mapakinis ng bongga. Unlike kapag kiss-kiss fondant, makukuha ko talaga yung kinis na gusto ko. Ayan o, nakikita nyo, di ba? Dinadamihan ko ng lagay ng cornstarch. At okay na okay nga siya mga kananay cakes. Medyo makalat lang talaga ang paggawa nitong fondant details kasi ganun talaga siya hindi natin maiwasan yan. That's reality behind the scene. Ito na pala yung ibang teddy bears na nagawa natin and then as you can see nagpo-frosting na po tayo dito at two-tiered cake nga ito na soft icing. Pero doon sa inspo ng ating client, ang pinagayahan natin dito ay full fondant na 1 tier. Pero yung gusto ni ma'am ay 2 tier na soft icing and then fondant details all edible. Kaya gumamit po tayo dyan ng Rice Krispies. Kasi po soft icing lang yung pagpapatungan natin ng mga details. Kung mapapansin nyo, medyo malalaki yung ating mga teddy bears. At madami-dami din kaya kailangan pagaanin natin yung ating mga toppers dyan. And then ito nga pala yung fish bowl. Nabili ko po yan sa Shopee overseas pa mga kananay cakes. At ang size po niyan ay 4 inches. So bali ilalagay natin sa loob yung baby boy. Ayan, naka-display si baby boy doon sa loob. And then yung inspo pala nito ay galing kay, I think kay Juan Bake ata yun. Oo, sa kanila kasi yung mga ganong style, design ng mga cuisinning cake na, ayan, bubble kineme kung tawagin nila. Tapos, ito kay ma'am, para syempre maging unique yung sa kanya, pinalagyan niya ng ilaw. O, diba, shala. Tapos, ito na, inassemble ko na yung ating topper dito. Napakabigat pala nito mga kananay cakes, kahit na gumamit na ako dito ng Rice Krispies and then sa hot air balloon naman ay styro. Pero wag kami, kabigatan pa rin talaga. Medyo naalanganin pa nga ako dito kasi yan nag-break yung ating happy cuisining na ilalagay ko sana doon sa front ng ating cake. Ayan, bali patayo kasi yun. So, Wala akong no choice kundi ulitin. Pagpasensya nyo na yung aking kamay dyan at maraming cornstarch at food color. Pero huwag kayo magkalala mga kananikis. Matagal lang talaga matanggal yung stain ng food color dyan. Pero well sanitize po yung ating working area dyan at ang ating kamay ay maya din ng hugas. At ito na pala ang finished look ng ating cake. Sa ganyan kataas na topper mga kananikis, hindi advisable na soft icing lang ang gagawin nyo dito. Kasi ano siya, lumulundo talaga. Kahit nga may support ka to na sa bustros ilalim, talagang lumundo siya dahil sa sobrang bigat ng topper. Kaya much better na full fondant talaga. Buti na lang talaga at maalam itong si client. Naintindihan niya na soft icing lang yung kanyang base cake at may possibility talaga na ganun ang mangyari dahil nga mabigat yung mga topper. na rin pala yung nag-assemble at nag-deliver nito sa mismong venue kasi para nga makarating ng buo yung ating cake. And thank you so much Miss Diane sa pag-order ng paulit-ulit.